Buksan mo, papasukin ako. Bulaklak para sa'yo. Ano bang gusto mo gawin ko para mahalin mo? Hoy, Dong! Abay, bakit nakanta ka pa dyan, buwisit ka? Oh, Nay! Ah, nandito pala ang maganda kong biyenan. Oh, napadalo ho kayo. Ay, nako. Kung hindi pa ako dumalaw, hindi ko pa malalaman na wala palang makain ng anak at apo ko. Buwisit ka! Inuna mo pang uminom ng alak kesa ang umuwi. Anong magagawa ko? Pinigilan ako ng mga katrabaho ko. Alam naman, hindi ko sila pagbigyan. Huwag na ho kayong magalit, Nay. At paano hindi ako magagalit, ha? Sige nga. Hindi ko pinagugutuman ng anak ko nung nasa poder ko pa. Tapos pagugutuman mo lang. Hindi ka na binata, hoy. Pinapaalala ko lang sa'yo. Hindi ko gusto nyo. Dalhin nyo na yung anak nyo. Balik nyo dyan sa sanyo. Masyado nyo kasi binibaby yung asawa ko eh. Kaya tuloy, konting problema. Sumbong kagad sa inyo. Nagsumbong na naman ano. Ano naman, kung nagsumbong siya, may karapatan siya. Dahil anak mo siya. Meron din ba kayong kamag-anak na halos araw-araw ay inuuna ang alak kaysa sa sariling pamilya? Yung tipong sa umpisa, akala mo ay simpleng bisyo lang at magbabago rin kapag kinausap ng maayos. Pero habang tumatagal, mas lumalala ang sitwasyon. Nauubos ang sahod sa inuman, napapabayaan ang asawa at mga anak, at pati mga taong gustong tumulong ay nababastos na rin. Hanggang sa dumating sa puntong wala nang natitirang paraan para matauhan siya. Magandang araw po sa inyo, Panyero. Isa po akong tagapakinig ng inyong channel. Marami na po akong napakinggang kwento tungkol sa mga taong binigyan ng leksyon dahil sa kanilang masasamang ugali. Kaya naisip ko pong ibahagi rin ang naging karanasan ko. Ako nga po pala si Ruby at ikikwento ko sa inyo kung paanong unti-unting winasak ng alak ang buhay ng manugang ko, ang pamilya ng anak ko, at kung bakit napilitan akong gumawa ng isang bagay na hindi ko sana gustong gawin. At para maunawaan niyo po ng lubos, umpisahan na po natin ang kwento. Panyero Stories. Ay nako, love, lasing ka na naman. Parang nung isang gabi lang lasing ka. Ngayon lasing ka na naman. Kaya palang tagal-tagal mong umuwi. Grabe ka talaga. Kasi love, nayaya ako ni boss eh. Hindi na ako nakapalag eh. Alam mo naman, boss natin yun. Alangan naman tanggihan ko. Kung boss mo palang nagpainom, sigurado namang may natira pa sa sahod mo, di ba? Siyempre, meron. Dali ka, nasan ba yun? Ito. Kunin mo na ang lahat ng nasa bulsa ko. Teka, ito lang? 1,000? Paano magkakasya tong 1,000 sa atin? Dong naman, grabe naman yan. Higit 3,000 ang sahod mo ha. Bakit naman ito lang ang natira? Kasi, bumali ako nung Miyerkules eh. Kaya yan na lang. Bakit ka bumali nung Miyerkules na hindi ko man lang alam? Hindi mo naman ako binigyan nun ah. Binigay ko sa'yo sahod ko nung nakaraang linggo, di ba? Ano akala mo sa akin? Hindi ko makain sa trabaho? Pambira ka oh. Ibig mong sabihin, mas malaki pa ang gastos mo sa pagkain kaysa sa trabaho? Kaysa sa kinakain natin dito sa bahay, ganun ba? Ay, naku. Ewan ko sa'yo. Matutulog na ako. Lasing na ako kaya ayokong umuwi dito. Naalala ko pa ang mga nangyayari. Kasi, bungangera ka eh. Bungangera! Sumaktong kadarating ko lang sa bahay
ng anak at manugang ko nang marinig silang nagtatalo. Hindi pa man ako nakakapasok sa loob, sigawan na kagad nila ang bumungad sa akin. Napabuntong hininga na lang ako. Imbis na makisali pa sa kanilang dalawa, hinintay ko na lang na manahimik na si Dong bago ako kumatok. Alam ko kasi na ayaw ng anak ko na malaman kong nag-aaway sila. Natural lang naman na mag-away ang mag-asawa. Ang importante para sa akin, kahit nag-aaway sila, ay hindi sila nagkakasakitan. Rhea anak, nandito na ako. Oh, Nay! Napadalaw po kayo. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Oh, heto. May pasalubong akong litsyong manok. Pasensya na ha, at yan lamang ang dala ko. Yan na lang kasi ang nadaanan kong bukas na bilihan ng ulam. Naku, Nay, ayos lang po. At saka, buti na nga lang po talaga at dumating ka. Hindi pa po ako kumakain eh. Ano ka mo? Abay, bakit hindi ka pa kumakain? Eh kasi, Nay, ngayon lang po dumating si Dong. Nakakainis nga eh. Hindi ko rin kasi maiwan ang anak ko. Mahabog na sa labas. Hindi ako makabili ng ulam. Hindi ka makabili ng ulam? O wala kang pambili ng ulam? Eh, pareho po, Nay. Kasi po, wala akong pera eh. Anak, ilang beses na bang nagawa sa'yo ng asawa mo to? Nitong nakaraan lang naman po. Ewan ko ba? Bigla po kasi siyang natutong uminom ng alak. Simula po nun parang napabayaan niya na po kami ni baby. Ay nako, huwag mong pamiyasain ng ganyan. Oh, heto. May 1,000 kong extra dito. Sa'yo na lang. Idagdag mo sa budget nyo. Naku, Nay, wag na po. Nakakahiya naman. Huwag ka nang mahiya. Ayokong magutuman ka, anak. At baka mabinat ka pa. Basta sa susunod ha, obligahin mo si Dong na unahin kayo kaysa ang alak. Eh wala namang masamang uminom. Pero, wag sana niya kayong pababayaan. Sige po, Nay. Maraming salamat po at palagi niyo po kaming inaalala ha. Kahit wala na po ako sa poder niyo, nandiyan pa rin po kayo para sa akin. Eh hindi ko naman kayo kayang pabayaan. Basta, wag mong hahayaan na gawin sa iyang palagi ni Dong. Opo, Nay. Akala ko, madali lang maaayos ni Rhea at Dong ang sitwasyon nila bilang mag-asawa. Mabait naman po kasi si Dong nung unang beses siyang ipinakilala ni Rhea. Mabait ito at palaging may dalang pasalubong sa tuwing dadalaw sa bahay. Masipag din at tumutulong sa amin ng asawa ko. Kaya inisip ko na baka naimpluwensyahan lang ng mga kasamaan sa trabaho. Lalo na at nasa construction siya nagtatrabaho. Hanggang isang araw, bigla na lamang umuwi sa bahay ko si Rhea kasama ang apo ko. Oh anak, ano nangyari? Bakit ka umuwi? Ano ba yan? Tignan mo at maulan pa naman. Nay, hindi ko na po kaya ang ugali ni Dong. Halos araw-araw na po siyang umiinom ng alak. Imbis na matulungan niya po ako sa gawaing bahay pagkagaling sa trabaho, mas marami pa po siyang oras. Nakaharap ang barkada niya at ang alak. Ay, Diyos ko naman. Ay, hindi mo pa ba nakakausap yan si Dong? Ano ba naman? Hindi na siya binata para magwalwal ng ganyan. Ilang beses ko na po siyang pinakiusapan, Nay, pero wala eh. Hindi po siya nakikinig sa akin. Nag-aalala lang din po ako sa kanya na baka magkasakit siya sa kakainom niya ng alak. Ay, naku, kaya nga. Eh, pero mabuti naman at umuwi ka rito. Tamang desisyon yan, anak. Mas mabuting maisip niya kung anong mga pinaggagawa niyang kalokohan. Sana nga po maisipan pa niya yan, Nay. Kasi kawawa rin naman ang anak namin. Ayoko naman po na lumaking walang amang anak ko. Mabait naman po si Dong, Nay eh. Hindi ko lang alam kung bakit naging ganito siya bigla. Ay, hayaan mo anak. Marirealize din niya yan. Buong puso kong tinanggap ang anak at apo ko sa loob ng bahay ko. Kahit wala silang dalang pera dahil kakakarampot lang ang madalas iabot ni Dong para sa kanila. Ako na ang nagpakain sa kanila.
3 araw pagkatapos umuwi ng anak ko, dumating si Dong na tila maamong tupa ang mga mata niya. Akala mo talaga punong-puno ng pagsisisi. Nay, si... si Rhea po. Nasa loob siya. Pero hindi ka pwedeng pumasok. Nay, pasensya na po talaga kayo sa nagawa ko. Nagkamali po ako eh. Hindi ko po dapat mas inuunang barkada kaysa kay Rhea at sa anak namin. Pasensya na po talaga, Nay. Talaga bang nagsisisi ka? O gusto mo lang kasing iuwi ang anak ko? Ganun na rin po. Nalulungkot po kasi ako na wala sila eh. Ay, nako. Alam mo, Dong, hindi mo dapat iparamdam kay Rhea na wala siyang kwenta. Kaya ka iniiwan eh. Yun nga po ang pagkakamali ko eh. Nay, kaya nga po magbabago na po ako, promise. Kapag umuwi na po ang mag-ina ko, hindi na po ulit ako iinom ng alak. Pag may okasyon na lang po. Ay, nako, Dong. Dapat hindi ganyan ang pangako mo. Dapat ang sinasabi mo sa akin ngayon ay magbabago ka kahit wala ang mag-ina mo. Paano naman po ako magbabago kung alam kong wala rin naman pala ang kahihinatnan ng pagbabago ko? Gusto ko lang naman po makasigurado na may babalikan pa ako. Ano ka mo? Diyos ko naman, Dong. Dapat nagbabago ka na muna para sa sarili mo. Hindi para kina Rhea. Paano ho yan? Sila po ang buhay ko eh. Sila po ang motibasyon ko para po sa pagbabago. Diyos ko, patawarin ka. Ayoko namang makialam sa away niyo mag-asawa, no? Ang mabuti pa. Sige, pumasok ka na at kausapin mo si Rhea. Wala akong nagawa, kundi ang papasukin si Dong sa loob ng bahay namin dahil sa awa na rin. Inisip ko na bata pa siya at baka nga magbago pa kung sakali mang makausap niya ang anak ko. Para sa akin, lahat ng tao ay may posibilidad na magbago at syempre, kasama na roon ang manugang ko. Pagkapasok sa loob ng bahay, nag-usap kagad sila ni Rhea. Hindi ko alam kung dahil ba nahihiya lang si Rhea sa akin, kaya parang tahimik siya habang nagmamakaawa si Dong. Nakaluhod pa nga ito sa harap niya na para bang handa talaga siyang magbago. Rhea, maawa ka naman sa akin oh. Ilang araw na akong di nakapasok sa trabaho eh. Hindi na rin ako makakain na maayos dahil sa kakaisip sa inyo baby. Rhea, sige na. Umuwi na kayo. Please. Hindi ka pumasok. Kung ganun ang panggastos natin sa susunod na linggo, sige nga. Huwag ka mag-alala. Kapag nakauwi na kayo, magagawan ko naman ng paraan ng makakain natin eh. Sadyang di lang talaga ako gumagana kapag wala kayo eh. Alam mo naman na kayo ang lakas ko, di ba? O sige. Pero mangako ka sa akin na hindi ka naiinom ng alak at uunahin mo na palagi ang kapakanan namin ni baby. Oo naman, syempre. Hindi ko na kayo hahayaang iwan ako ulit. Maraming salamat talaga sa pagpapatawad mo sa akin, love ah. Salamat talaga. Basta, wag mo sanang sayangin ang pagpapatawad ko sa'yo. Panyero, gustuhin ko man na manatili sa akin ng anak ko, wala akong nagawa nang patawarin niya ang lasinggerong manugang ko. Alam ko naman din kasi na mahal niya ito, kaya hindi niya rin matiis. Bilang isang magulang, ang tungkulin ko lang ay ang maging gabay sa anak ko at hindi makialam sa kung ano man ang desisyon niya sa buhay. Ang problema nga lang, dahil ilang araw na hindi nakapagtrabaho si Dong, wala silang pera. Nay, pasensya na ho kayo sa lahat ng abalang nagawa ko ha. Alam ko po na naiinis po kayo sa akin. Wala yon. Basta ayusin mo lang at ayoko nang mauulit ang pangyayaring ito. Oo, makakaasa po kay Nay. Pasensya na po talaga. Pero Nay, kakapalang ko na rin po ang mukha ko. Kung ayos lang po sa inyo pwede po ba akong makairam na muna ng pera sa inyo?
Huwag po kayong mag-alala at babayaran ko po kagad sa susunod na linggo. Nahihirapan po kasi talaga ako magtrabaho nung wala si Rhea eh. Alam niyo na po, kaysa po magtrabaho at baka mapahamak pa, tumatambay na lang ho ako sa bahay. Ay, nako, Dong. O siya, pagbibigyan kita ngayon, ha? Pero sa susunod din na. Basta't ayusin mo lang para mo ng awa. Ibalik mo ang utang mo, ha? Opo, Nay. Pangako po, babalik ko po agad. Sa pagbabalik ni Rhea at Dong sa bahay nila, inisip ko na magiging maayos na ang lahat. Lalo na nung lumipas ang 2 linggo na wala namang isinusumbong si Rhea sa akin. Dumadalaw din ako sa kanila sa tuwing off ko sa trabaho at mukhang wala namang problema hanggang sa isang madaling araw. Bigla na lamang tumawag si Rhea. Nanginginig ang boses nito na para bang may sakit. Oh anak, bakit napatawag ka yata? Madaling araw na. Nay, kailangan ko po kayo. Ano ka mo? Abay bakit? Ano ba nangyayari sa'yo? Si Dong po kasi ang paalam niya sa akin. Makikipag-inuman siya dahil birthday ng kaibigan niya. Pero hanggang ngayon po, hindi pa rin po siya umuwi. Ay nako, si Dong talaga. Ang pangako niya sa'yo. Mababago na siya, di ba? Ngayon lang ba yan? Opo. 2 linggo din po siyang hindi uminom ng alak. Pinayagan ko po siya dahil ang sabi niya birthday po ng kaibigan niya. At kung hindi siya pupunta, siya lang ang hindi makakasama. Naawa naman po ako kaya pinayagan ko. Ay nako. Hayaan mo na nga muna siya. Uuwi yan kung kailan siya uuwi. Matanda ng lalaking yan. At saka, wag mong aawayan kapag lasing, ha? Saka mo na lang siya kausapin pag humupa na ang alak sa katawan niya. At baka kung ano pang mangyari. Kaso lang po, Nay. Nilalagnat po ako ngayon eh. Hindi ko po kayang kumilos. Tsaka panay po ang iyak ni Baby. Ano ka mo? Eh alam ba ni Dong na may lagnat ka? Opo. Sinabi ko naman po sa kanya na sumaglit ng shot. Uwian kagad ako dahil may lagnat ako. Pero ayun, inabot na po siya ng anong oras. Nay, pasensya na po kayo at naistorbo ko pa po kayo. Ay nako, ano pa nga bang magagawa ko? Nariyan na yan. Ang mabuti pa pupuntahan kita dyan. Titignan ko kung may masasakyan na ako ng ganitong oras. Salamat po, Nay, talaga. Malilintikan talaga sa akin yung asawa mo. Ay nako, sakit sa ulo. Inis na inis ako kay Dong. Nang mga oras na yon, hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip niya para iwanan ang asawa niyang nilalagnat at alam niyang hindi makakilos dahil sa sitwasyon nito. Pagkarating ko sa bahay nila Rhea, agad akong nagluto ng pagkain para sa kanya dahil nagugutom na siya at ako na rin ang nagpatulog sa apo ko. Pagkatapos ay inabangan ko si Dong. Lab! Lab, buksan mo nga itong pinto! Lab, nandito na ako! Mabuti't umuwi ka pa. Lab? Oh! Bakit parang sumanda yata? O lasing na talaga ako? Lasing ka na talaga. Ako to, ang biyenan mo, buwisit ka. Ang sabi mo hindi ka naiinom ulit, di ba? Ngayon sobrang lasing ka na naman. Iniwan mo ang asawa mo na inaapoy ng lagnat. Ano bang klaseng lalaki ka? Matutulog naman na sila eh. Grabe naman. Sobrang arte. Ngayon lang ako uminom ng alak dahil birthday ng kaibigan ko. Napaka-KJ talaga niya si Rhea. Ngayon pa nagkasakit, pambira oh. Ano ka mo? Abay, napipili mo pala kung kailan ka magkakasakit, ha? At hindi maarte ang anak ko. May sakit siya. At hindi lang basta sakit. Nabinat na dahil sa katigasan ng ulo mo. Hindi ko na alam na eh. Hindi naman ganun kataas ang lagnat niyang kanina yung pag-alis ko. So, pwede bang bukas na tayo mag-usap? Umiit ang ulo ko sa'yo eh. Ba kung ano pang magawa ko pag pinilit mo pa ako. Ano sabi mo?
Hoy, Dong! Biyenan mo ko, ha? Hindi mo ako dapat binabastos ng ganyan. Nakikialam kayo eh. Pakialamero kayo. Problema namin itong mag-asawa, nakikisawsaw kayo. Kaya pwede ba, manahimik ka muna. Hindi ako makapaniwala nang sagot-sagutin ako ni Dong ng ganung paraan. Kahit kailan ay hindi niya pa ako nagagawang sigawan ng ganun. Kaya talagang sumama ang loob ko. Pero sa halip na makipagtalo pa, minabuti kong manahimik na lang at alagaan ang anak at apo ko. Inisip ko na baka dala lang talaga ng labis na kalasingan. Kaya niya nasabi ang mga yon sa akin. Kinabukasan din naman ay humingi siya ng pasensya sa akin at sinabi niyang hindi na mauulit ang pag-iinom niya ng ganong katagal. Akala ko, unti-unti ring magbabago ang manugang ko, Panyero. Pero habang tumatagal, unti-unting mas nagiging kakaiba ang ugali niya. Mag-aaway sila ng anak ko, magkakabati kapag humingi siya ng tawad at magmamakaawa. Pero sa huli ay babalik pa rin naman sa dati. Ilang taon na ganun ang nangyayari hanggang sa mag-daycare na lang ang apo ko. Lasinggero pa rin siya. Woo! 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 Ayos! Birthday na anak ko! Kaya magsasaya tayo buong gabi! Dong, ano ba? Pwede ba tama na yung alak na yan? Masyado nang malalim ang gabi, oh. May pasok pa ang anak natin bukas. Nahihirapan siyang matulog dahil sa ingay ng video okay at kwentuhan nyo. Ay, Nore! Huwag mo na munang papasukin ng bata. Birthday na birthday niya ngayon tapos papapasukin mo bukas pambira ka, oh. Hayaan mo na muna siya na magsaya. Magsaya? Nang 10 oras ng gabi? Dong naman, anong oras na, oh? Rhea, huwag mo naman akong ipapaya sa harap ng mga kumpare ko. Pakiusap lang. Pakiusap lang. Nakakainis ka naman kasi. Hindi mo naman birthday pero parang ikaw pang mas masaya kaysa sa anak natin. Ano sabi mo? Wala. Ang sabi ko, sige. Hindi ko na po papapasukin ng bata para sa kaligayahan niyo po. Wala na ba talaga ako karapatang magsaya, Rhea, ha? Simula nung magsama tayo, palagi na lang akong sunod ng sunod sa'yo. Bawal na nga ako uminom ng alak tuwing linggo. Bawal pa kapag gusto ko. Ha? Kapag may birthday ang tropa ko, kailangan ko pang magmakaawa para lang payagan mo ko. Tapos ngayon, pati birthday ng anak ko? Aba, pabira ka. Masyado ka naman maigpit. Masyado mo akong sinasakal. Oh, ano ba yan? Huwag naman kayong mag-away. Ano ba naman kayo? Ang dami-daming taong di na kayo nahiya. Paano? Yung anak niyo eh. Napakaigpit sa akin pati na ba ng pagsasaya ko ngayong birthday ng anak ko eh. Pinipigilan pa ako. Grabe. Ang lala ng anak niyo. Ang lakas ng topak. Hindi ka naman pinipigilang sumaya, Dong. Nakikiusap lang na sana tapusin mo na ang inom. Kasi papasok pa sa eskwelahan ng anak niyo bukas. Ano ka ba naman? Papa-absinin mo ang bata dahil lang gusto mo pang uminom? O edi, gano'n na nga rin yun. Pinipigilan niyo ako eh. Gusto niyo mapaya ako sa harap ng maraming bisita ko. Gusto niyo papauwiin ko sila pag kakasiyaan pa lahat? Grabe naman kayo. Ang lala niyo naman, Nay. Dong, ano ka ba? Nakakaya na ang mga sinasabi mo. Mas nakakaya kayo. Pinagbumukha niyo akong tangat sarap ng maraming tao. Ha? Ba't masamang tao ba ako? Ha? Na masamang ama ako? Bis na buhay to. Lagi niyo na lang ba akong hahawakan sa leeg? Hindi naman sa ganun, Dong. Rhea, tama na. Sige na. Hayaan mo na siyang mag-inom dyan. Ang mabuti pa, pumasok ka na ron sa kwarto nyo at ako nang bahala rito. Pero, Nay, Sige na. Hindi mo na makakausap ng maayos ang asawa mo. Dahil sarado na ang utak niyan. Sus! Ako sarado utak? Baka kayo yun, Nay. Sus! Inakampihan niyo masyado yung anak niya. Kaya walang konsiderasyon sa nararamdaman ko. Puro nararamdaman na lang niya ang iniisip niya. Masyadong makasarili. Tumigil ka na, Dong! Hindi na kami nagsasalita, ha?
Mag-inom ka buong magdamag kung gusto mo. Magpakalunod ka sa alak. Talagang papakalunod ako. Anong tingin niyo sa akin? Titigil dahil pinatigil niyo? Ano kayo, batas? Nung gabi ng birthday ng apo ko, Panyero, kahit na nagkagulo at nag-away na, nagpatuloy pa rin talaga si Dong sa pakikipag-inuman. Ni wala rin namang kaihiyan ang mga kaibigan niya dahil kahit nag-away na silang mag-asawa, parang wala lang sa kanila. Siguro nga, kaya nagkaganon ang ugali ni Dong ay dahil na rin sa mga sinasamahan niyang klase ng tao. Pero, hindi ba't kahit gaano naman kasama ang mga kasama mo, nasa iyo pa rin yun kung gagaya ka sa kanila o hindi. Nagpatuloy ang pagiging lasinggero ni Dong. Simula nung napahiya siya sa gabi ng birthday ng apo ko, halos araw-araw ay umiinom na ulit siya ng alak. Hanggang sa dumating na sa puntong hindi na niya napupunan ang pangangailangan ng pamilya niya. Anak, sigurado ka na ba talaga na gusto mo magtrabaho? Baka mamaya nabibigla ka lang. Mahirap ang magtrabaho habang iniisip mo ang anak mo. Kaya nga po nandiyan kayo, Nay, di ba? Tumigil na po kayo sa pagtatrabaho at ako na po ang magtatrabaho para sa ating tatlo. Malaki naman na po ang apo nyo. Hindi na po ganun kaalagain. Medyo makulit nga lang po. Paano si Dong? Paano kapag bumalik siya tumingi na naman ng pasensya? Sigurado ko na patatawarin mo na naman siya. Hay nako, hindi na po, Nay. Kahit kailan, hindi ko na po talaga siya patatawarin pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa akin. Grabe siya. Ilang beses ko na po siyang pinatawad, pero paulit-ulit niya lang din ginagawa ang mga pagkakamali niya sa amin. Ay nako, sana nga Rhea. Dahil sa totoo lang, sawang-sawa na ako sa away niyo mag-asawa. Palagi na lang kayo nag-aaway tapos nagkakabalikan din naman. Ewan ko ba sa inyong dalawa? Basta, kapag nagkabalikan pa rin kayong dalawa, hinding-hindi na kita kakampiyan, tandaan mo yan. Nako Rhea, katangahan na yan kapag binalikan mo pa ang lalaking yon. Hindi na nga po, Nay. Tapos na po kami ni Dong. Sa loob ng ilang buwan, naniwala ako na talagang hindi na magkakabalikan pa si Rhea at si Dong. Bukod sa maayos na ang pagtatrabaho ni Rhea, sa pinasukan niyang isang mall, hindi na rin dumadalaw si Dong para mangulit at magmakaawa sa kanya. Akala ko talaga ay magiging payapa na ang buhay ng anak ko at ng apo ko. Pero isang umaga, Panyero, habang abala kami sa pag-aalmusal, nagulat na lang ako nang biglang nandiri si Rhea sa sinangag na kanin at agad na napatakbo papunta sa banyo. Suka siya ng suka. Kung mag-asawa pa sila ni Dong, imposibleng buntis siya. Kaya naisip ko na baka may sakit siya. Anak, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka suka ng suka? Wala po, Nay. Medyo hindi lang po maganda ang pakiramdam ko. Sigurado ka ba? Kung masama ang pakiramdam mo, magpahinga ka na lang muna at huwag ka nang pumasok. Ayos lang po ko, Nay. Kaya ko naman pong pumasok. Iinuman ko na lang po ito ng gamot bago po pumasok sa trabaho. Sigurado ka ba, anak? Opo, sa kailangan po kasi ako sa trabaho, Nay. Simpleng sama lang naman po ng pakiramdam to, Nay. O sige, kung sa tingin mo ay ayos ka lang, wala naman ako magagawa. Basta kung hindi mo kaya, magpaalam ka sa boss mo. Hindi ko na pinigilan pa si Rhea na pumasok sa trabaho nung araw na yon. Hindi ako naghinala. Malaki ang tiwala ko sa anak ko. Hindi ko pinansin ang mga kakaibang ikinikilos niya. Minsan nga, hindi pa siya umuuwi sa bahay. Kung hindi ko pa napansin na unti-unting lumalaki ang tiyan ni Rhea, hindi ko pa malalaman ang totoo. Anak, bakit parang lumalaki yata ang tiyan mo? Po, naku, Nay. Busog lang po ako. Rhea, nagdaan din ako sa ganyan. Alam ko kung buntis o hindi. Hanggang kailan mo itatago sa akin ang tungkol dyan? Nay, pasensya na po kung
tinago ko po sa inyo. Wala naman po talaga akong balak na itago sa inyo pero nahihiya at natatakot po kasi talaga ako. Diyos ko, Rhea. Nung ginawa mo yan, dapat sigurado ka sa kung ano ang pwedeng kahinatnan. Paano yan? Sino bang ama niyan? Huwag mong sabihing may ibang lalaki ka, Diyos ko, Rhea. Kahit iwalay na kay ni Dong, kasal pa rin kayo sa batas. Nay, wala po akong ibang lalaki. Kung ganun, sino? Si Dong. Ibig mong sabihin nagkabalikan kayong dalawa? Opo, Nay. Hindi namin po sinasadya eh. Nagmakaawa siya sa akin. Tapos niligawan niya ako ulit. Nagbago na po siya, Nay. Kung makikita niyo lang po ang itsura ni Dong ngayon, ang gwapo-gwapo na po niya ulit. At maayos na pong tignan kesa noon. Ay nako. Ang rupok mo talagang bata ka. Nay, sorry po talaga. Mahal ko po kasi talaga si Dong eh. Sinubukan ko naman pong pigilan ang sarili ko dahil nga sa dami ng nagawa niyang kasalanan sa akin. Pero ganun pa rin po. Bumabalik at bumabalik pa rin po ako sa kanya. Mahal ko po talaga siya, Nay. Isang malaking buntong hininga na lang ang pinakawalan ko ng mga sandaling yon. Wala na akong nagawa. Sana lamang buntis na naman ng anak ko kay Dong. Nung mga sandaling yon, Panyero, tulad ng sinabi ko sa kanya nung huling hiwalay niya sa asawa niya, pinabayaan ko na siya sa pagdidesisyon sa buhay niya. Pero dahil nga nagtatrabaho siya, nang umuwi siya sa bahay nila ni Dong, nasa akin pa rin ang anak nila. Hindi naman din kasi siya pwedeng huminto sa pagtatrabaho dahil lang nabuntis siya. Kailangan niyang kumita para makapag-ipon para sa panganganak niya. Sa buong pagbubuntis ni Rhea, wala akong narinig na reklamo mula sa kanya. Kaya inakala ko naman na tuluyan na ngang nagbago ang asawa niyang si Dong. Hanggang sa nanganak na nga si Rhea. Pero may kakaiba sa bata. Nung una, akala namin ay normal siya. Pero habang lumilipas ang buwan, unti-unti naming nadidiskubre ang sakit niya. Nay, nasan po ba si Dong? Tinawagan niyo na po ba? Kailangan na nating umalis. Kumalma ka lang muna, anak. Alam kong nag-aalala ka para sa anak mo. Pero wala pa si Dong eh. Hindi pa siguro nakakahanap ng masasakyan. Ang hirap naman kasi talaga at madaling araw na. Si baby, Nay, nagkukumbulsyon na siya eh. Nangingitim na rin po ang mga labi niya. Tingnan niyo naman po. Sandali nga at ito na. Sige, hahanapin ko na si Dong. Maghanda ka na ng mga dadalhin natin sa ospital. Bilisan niyo po, Nay, ha? Madaling araw nang biglang magkumbulsyon ang bunso kong apo, Panyero. Nanginginig ito sa sobrang init ng katawan. Nahihirapan na ring huminga. Nung mga oras na yon, inutusan ko si Dong para humanap ng masasakyang tricycle para madala na namin sa ospital ang bata. Pero imbis na tricycle ang mahanap, sumabit pa talaga sa inuman ang hinayupak. Dong, ano ka ba? Kanina ka pa namin hinahantay sa bahay. Bakit nandito ka sa inuman? Ay, Nay, naku, pasensya na ho kayo. Tumagay lang naman po ako, isa lang. Sige, ubusin ko lang to sa bote, Nay. Punyeta ka! Anong uubusin? Uunahin mo pa ba yan? Kaysa sa anak mo nangingisay at nangingitim dahil sa kumbulsyon? Ano ho? Nangingisay ang anak ko? Diyos mio ka! Kaya nga kita ginising para tumawag ng tricycle. Kritikal na ang lagay ng anak mo. Tumutoba ka pa rin dyan. Kumilos ka na! Hayop ka! Oo, sige ho, Nay. Brad, pasensya na kayo ha. Ayun ho yung tricycle. Paring Ricky, tara! Sa bahay tayo para madala na natin ang anak ko sa ospital. Buwisit ka talaga, Dong. Kapag may nangyaring masama sa apo ko, lintik ka talaga! Sa totoo lang, Panyero, talagang gigil na ako sa tindi ng galit ko kay Dong. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip niya at talagang nagawa niya pang makitagay sa mga nag-iinuman habang nasa gitna kami ng pagkakataranta sa nangyayari sa bunso nilang anak. Mabuti na lang talaga at maayos namang naisugod sa ospital ang bata. Nalaman namin na meron itong pulmonya na kailangan gamutin kagad dahil nakamamatay ito kung mapababayaan. Dong, ano na nangyari?
Bakit umuwi ka na hindi mo kasama mag-ina mo? Nay, kailangan daw po nilang makonfine sa ospital eh. Dahil may kailangan pang tignan sa baga ng bata. May nakita raw kasing kakaiba eh. Ano ka mo? Ano namang nakita? Di pa po alam, Nay. Pero Nay, pwede po ba akong makahiram ng pera sa inyo? Kinapos po kami sa pambili ng mga gamot para kay Bunso eh. Sige. May konti pa naman akong ipon dito. Teka, kukudi ko lang. Heto. Ibili nyo ng mga kailangang gamot. Kumusta na nga pala ang apo ko? Ayos naman po, Nay. Kaya lang, nahihirapan po ako matulog dun kaya matutulog muna ako dito bago bumalik sa ospital. Di pa rin naman oras ng dalaw eh. Sige. Kung gusto mo, ako na muna ang bumalik sa ospital. Pero siguraduhin mong ihahatid at susunduin mo si Bea, ha? Sige yun, Nay. Ako na pong bahala kay Bea. Imbis na si Dong ang babalik sa ospital para magdala ng iba pang mga kakailanganin ng bunso niyang anak, minabuti naming ako na muna ang pumalit sa kanya. Medyo naawa rin kasi ako sa kanya dahil nga mukhang pagod na siya. Galing pa siya sa trabaho bago isugod sa ospital ang bunso nilang anak. Pagdating sa ospital, nakaabang na kagad si Rhea doon. Ang mga mata niya, mugtong-mugto, halatang kagagaling lang sa pag-iyak. Nay, mabuti po at pumunta po kayo rito. Kailangan ko po kayo. O bakit? Ano ba nangyari? May masama bang nangyari kay Bunso? Nay, si Bunso. May butas daw po ang puso niya. Ano ka mo? Diyos ko, mabagin langit. Paano nangyari yun? Normal naman siyang ipinanganak ka. Oo nga po eh. Pero pagkapanganak daw po sa kanya, andun na po yung butas. Hindi lang napansin kagad dahil parang normal ang bata. Pero habang lumalaki siya, doon na po lumalabas ang totoo. Kaya mabilis siyang hingalin at magkasakit dahil sa butas niya sa puso. Diyos ko, anong gagawin natin? Wala raw po tayong magagawa kundi hintayin kung kailan siya pwedeng operahan. Sa ngayon, kailangan niyang uminom ng gamot para hindi siya mahirapang huminga at para hindi mapunta sa baga niya ang likido na galing sa butas ng puso niya. Antabayanan na lang natin si Bunso. Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako para umalalay sa'yo. Pero Nay, takot na po ako. Paano po kung bigla na lang po siyang atakihin sa puso? Paano kung habang naghihintay tayo sa edad kung kailan pwede siyang operahan, biglang may mangyaring masama sa kanya? Natatakot ako, Nay. Diyos ko, anak. Huwag kang panghinaan ng loob. Sa'yo kakapit ng lakas ng loob ang anak mo para patuloy na lumaban sa buhay. Kaya kailangan mo magpakatatag. Huwag mong hayaan na talunin ka ng takot. At anak, magtiwala ka sa ating Panginoon. Hindi ko na po alam, Nay. Sana maging maayos siya. Sana kayanin ko po ang pagsubok na ito. Kakayanin mo yan, anak. Nandito lang ako para sa'yo. Nakakaawa ang anak ko, Panyero. Halata ang matinding pagkaawa niya sa bunso niyang anak. Ramdam ko ang matinding pagsisisi niya, ang paninisi niya sa sarili niya sa kung bakit nagkaganon ang bata. Pero wala na kaming magagawa. Ang tanging pwede na lang naming gawin ay ang suportahan ng bata para mabuhay pa ng mas matagal. Matapos ang sandamakmak na test at pagmomonitor ng mga doktor sa kalagayan ni Bunso, umuwi na kagad kami. Yun nga lang, imbis na maabutan si Dong at ang panganay nilang si Bea, walang tao sa bahay. Ay nako, nasan kaya mga yon? Pasaway naman, gabi na. Teka lang, Rhea, ha? Susubukan ko silang hanapin. Sige po, Nay. Subukan niyo po kila Ricky. At madalas siya nakatambay ron. O siya, sige. Akong bahala. Pinuntahan ko nga si Dong sa bahay ng barkada niyang si Ricky. Pero wala sila roon. Ang sabi ng asawa niya, nasa birthdayan daw ng isa pa nilang kabarkada. Sa puntong yon, Panyero,
unti-unti nang kumukulo ang dugo ko. Lalo na at hindi na nga maganda ang sitwasyon ng anak niya, pero nagagawa niya pang magsaya. Pagkarating namin sa bahay ng isa pa niyang barkada, halos atakihin na ako sa puso nang makita at marinig ko kung paano siya humagalpak ng tawa sa sobrang saya. Oo nga, no? Ang saya talaga ng kabataan natin, grabe. Siya yung kaibigan natin si Merly, pare. Sobrang sexy nun dati, no? Pero ngayon, pare, parang nilaspag na ng aswang. Inaayaw-ayawan ka pa kasi dati, paring Ricky. Napunta tuloy sa Manyakis. Hoy, Dong! Nasaan si Bea? Oh, Nay. Ay, Nay. Pare, dito pala ang biyanan ko. Si Bea nasaan? Nandun lang siya sa labas. Naglalaro kasama ang mga bata. Sa labas? Di sa oras na ng gabi At saka wala ng mga bata sa labas. Nay, tignan nyo na lang dyan. Mga kasama siyang mas malalaking bata kaysa sa kanya. Hindi siya mawawala. Ano ka ba naman, Dong? Tumayo ka dyan at lumabas ka para hanapin ang anak mong 4 na taong gulang pa lang. Ay, nako, buwisit naman talaga. Sige na, ito na. Sarap-sarap ng usapan namin dito eh. Walang nagawa si Dong, kundi ang sundin ang utos ko sa kanya. Tumayo siya at agad na hinanap si Bea sa labas kahit naiika-ika siya dahil sa kalasingan. Hindi ako makapaniwala na pinabayaan niya lang na mawala sa paningin niya ang anak niya habang tumatagay sa inuman. Bea! Anak! Nandito na lola mo! Sumama ka na! Bea! Nay, nasa na ba yung anak ko? Nandito lang kanina yun ah. Diyos ko naman, Dong. Anak mo yon, pinabayaan mo. 11:00 na ng gabi. Nandito lang naman siya kanina eh. Anak kong po siyang bata yun o. Bea! Bea! Huwag mo naman biruin ang tatay at lola mo. Lumabas ka na, huwag ka na magtago. Dong, ano ba? Nasaan ba talaga ang bata? Huwag mong sabihin nawawala siya. Nay naman. Huwag naman kayong ganyan. Hindi nawawala ang anak ko. Napaka-negative yung mag-isip eh. Ano ka ba? Hanapin mo! Hindi pwedeng mawala lang ang bata ng biglaan! Sa pagsigaw kong yun, tila ba bigla siyang natauhan panyero. Sa wakas, naaligaga si Dong sa paghahanap sa anak niyang si Bea. Hinagilap namin ang bata sa kung kani-kaninong bahay, pero hindi namin siya mahanap kahit saan. Hanggang sa dumating sa puntong hindi na talaga namin mahanap. Kaya kinailangan na naming umuwi at sabihin kay Rhea ang nangyari. Ano ka ba naman, Dong? Diyos ko naman, mga baging langit. Kailan ka ba magbabago, ha? Kailan mo ba uunahin ang kapakanan ng anak mo o ang pamilya mo kaysa sa alak mo na yan? Rhea, pasensya ka na talaga. Hindi ko naman sinasadyang maiwala si Bea. Maniwala ka sa akin. Nasa labas lang talaga siya. Nalingat ako eh. Ayun, hindi ko alam, nawawala na pala. Ano ba ang anak natin, Dong, ha? Bata yun, bata. Hindi siya isang laruan lang na parang wala lang sa'yo kung maiwala. Hindi naman sa parang wala akong pakialam. Natanggal na nga ang amas ko sa kakahanap kay Bea, oh. Natataranta din ako, no? Ay nako, mabuti pa. Magpabarangay na tayo kaysa ganito na nag-aaway pa kayong dalawa dyan. Para matulungan tayo sa paghahanap sa bata. Ano po magagawa ng mga taga-barangay, Nay? Wala po sila magagawa dahil maghahanap lang yan sila kapag 24 oras nang nawawala ang bata. Akong bahala. Hahanapin ko si Bea. Nay, Diyos ko, natatakot ako. Paano kung mawala na talaga si Bea? Paano kung kinuha na siya ng mga masasamang loob? Hindi anak, magdasal lang tayo. Sige, lalabas ako ulit. Magpapasama ako sa mga kaibigan ko. Talaga? Magpapasama ka? O tatagay ka lang ulit? Magpapasama nga ako, ito na nga oh. Hanapin ko na nga anak natin eh. Dahil panreklamo. Dong, ano ka ba naman? Nag-aalala lang ang asawa mo para sa kapakanan ng anak ninyo. Buisit na buhay to.
Bakit ba kasi ang tagal niyong umuwi kanina eh? E di sana nabantayan niyo pa si Bea. Ang ibig mo ba sabihin kasalanan pa namin? Alam mo ba kung ano ang sitwasyon ng bunso mong anak, ha? Alam mo ba? Bakit? Ano ba sitwasyon? Nagkapulmonya. Magagamot naman yun ah. Hindi lang basta pulmonya. Butas ang puso niya. Ano ka mo? Ang anak ko? Doon natigil ang pagtatalo naming tatlo. Tila ba biglang natauhan si Dong sa lahat ng mga nangyayari. Hindi man siya nagsalita. Halata sa mga mata niya ang matinding kaba at takot. Sa halip na mag-react, minabuti niyang lumabas ng bahay at patuloy na hanapin si Bea. Habang kami naman ni Rhea ay nanatili sa bahay, sinubukan ko ring tawagan ang barangay upang magbakasakali sana. Pero tulad nga ng sinabi ng anak ko, wala silang pakialam hanggat hindi nagbe-24 oras. Ito talaga ang pinakatangang batas sa barangay. Nawawala na nga ang tao. Kailangan pang maghintay ng mas matagal. Imbis tuloy na mahahanap pa, mas hindi na mahahanap ang tao. Mabuti na lang talaga at makalipas ang 3 oras ng paghahanap, umuwi si Dong na bitbit si Bea na mukhang kakagising lang. Diyos ko, ang anak ko! Anak! Ayos ka lang ba, ha? Ayos ka lang? Wala ba masakit sa'yo? Diyos ko, mahabagin langit. Sa wakas at nahanap din ang apo ko. Saan mo siya nahanap, Dong? Nandun ho, sa bahay nila Maring Linlin. Nakita raw nilang naglalakad-lakad kaya pinasama sa bahay dahil wala raw kayo sa bahay. Doon na nila pinakain ng hapunan at pinatulog. Nakita mo na, Dong? Ibig lang sabihin, hindi ka ba pagkakatiwalaan sa bata? Grabe ka, nakakahiya ka. Talagang ibang tao pa nag-alaga sa anak natin. Mabutit sila Maring Linlin lang ang nakakuha sa kanya. Kung masamang loob. Wala namang masamang loob na nakakuha sa kanya eh. Pwede na ba tayong kumalma? Napapagod na ako. Wala pa akong tulog at lasing pa ako. Kung hindi ka ba naman tanga, imbis na ipahinga mo yung ako na nga ang sumalo ng dapat na gagawin mo, ininom mo pa ng alak. Buisit na buhay to. Di ako nang walang kwenta. Ganyan naman palagi. Wala akong kwenta, di ba? Ako na ang pinakawalang kwentang tao sa buong mundo. At ikaw naman, Nanay Ruby. Ha? Ang yabang mo. Ikaw na ang ulirang lola at nanay. Yabang, pwe? Anong sabi mo? Napakawalang galang mo! Bastos ka! Dong, ano ka ba? Hindi tamang binabastos mo ng ganyan ng nanay ko. Huwag mo siyang pagsalita ng ganyan. Ako, babastos-bastusin lang niya, ha? Ganon? Kung wala siyang respeto sa akin bilang tao, pues, wala rin akong respeto sa kanya. Dong, ano ba? Hindi ka ba talaga titigil sa pagsasalita? Kapag ako nagsasalita, pinipigilan niyo ako. Pero kapag yan nanay mo ang putak ng putak, pwede. Baka nakakalimutan niyo, ha? Pamamahay ko to. Sa unang pagkakataon, napaiyak talaga ako ni Dong. Halos manikip ang dibdib ko sa tindi ng galit ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ganun niya na lang ako kung tignan na para bang napakasama kong biyenan sa kanya. Samantalang palagi ko naman siyang pinagbibigyan. Kung tutuusin, pwede akong makialam sa kanilang mag-asawa. Pwede kong ilayo ang anak ko sa kanya dahil sa paulit-ulit na masasamang ginagawa niya. Pero hindi ako ganong klase ng biyenan. Imbis na makialam, tinutulungan ko sila. Pero ang labas para kay Dong, nakikialam pala ako sa kanila. Di mas mabuti nang makialam na lang talaga ako. Nay, pasensya na po kayo sa inasal ni Dong, ha? Hindi ko po inaasahan na magkakaganon siya. Pasensya na po talaga, Nay. Bakit ka nang hihingi ng pasensya? Hindi naman ikaw ang may nasabing masama sa akin. Kahit na po, Nay. Asawa ko po siya eh. Alam niyo po, Nay, naiisip ko ngayon, sana pala. Hindi ko na lang po binalikan si Dong dati. Hay nako. Ilang beses ko na ba yung sinabi yan sa'yo? Pero paulit-ulit din kayong nagbabalikan.
Konting pagpapapogi lang kasi sa'yo. Rumurupok ka na kagad. Nay, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Naiinis din po ako sa sarili ko. Imbis na hiwalayan, binabalikan ko pa siya at nagpabuntis pa. Anak, tatanungin kita ngayon. Kung magbabago ba si Dong, mas magiging maayos ba kayo? Pagiging lasinggero lang ba talaga ang problema niya? O may mas malalim pa? Sa tingin ko po, Nay, pagiging lasinggero lang talaga ang dahilan ng lahat ng ito. Kung hindi naman siya palaging lasing, hindi naman kami nag-aaway eh. Marami kasi siyang napapabayaang bagay kapag nalalasing siya. Kung ganun, hindi ka pa rin handang iwanan siya. Hindi ko po alam, Nay. Kung iiwan ko po siya, paano na po kami? Wala akong trabaho ngayon dahil kailangan kong alagaan si Bunso. Kailangan ko po si Dong, Nay. Kung ganun, susubukan kong makakaya ko para mapagbago siya. Ha? Pero paano po yun, Nay? Ilang beses na siyang hindi nagbabago. Paulit-ulit na lang. Susubukan kong makipag-usap sa kakilala ko. Alam kong nagtataka si Rhea sa mga sinabi ko sa kanya. Pero minabuti kong wag na lang munang ipaalam ang pinaplano ko. Hindi nalingid sa akin ang tungkol sa mga kulam at barang. Pero hindi naman lahat ng kulam ay nakakapatay o nakakasama sa tao. Meron akong kaibigan na kayang gumawa ng ganong klaseng kulam. Matagal ko na itong gustong gawin, pero pinipigilan ko lamang ang sarili ko dahil iniiwasan kong makialam sa away nilang dalawa. Pero ngayong pakiramdam ko ay sumusobra na talaga. Kailangan ko nang gumawa ng aksyon. Lola Lucia, magandang hapon po. Pasensya na po kayo at pumunta po ko rito nang walang pasabi. Hindi ko na po kasi alam kung ano po ang number niyo ng cellphone. Ayos lang, Robe. Huwag kang mag-alala. Wala rin naman ako cellphone. At saka tama lang na dumiretso ka rito sa bahay ko. Halika. Pumasok ka. Ay, kumusta ka pala? Bakit ba napabisita ka rito? Eto na nga po. Alam ko pong retired na dapat kayo sa bagay na ito. Pero kasi, yung manugang ko po, sumusobra na. Sandali lang. Meron ka ba ipapakulam? Yung kulam sana na hindi naman ganun katindi, Lola Lucia. Yung kulam na makapagpapabago sa kanya. Ano ba kasing mga pinagagagawa niya? Bakit hindi na lang ang anak mo ang pagsabihan mong iwanan siya? Ay nako, Lola. Ilang beses ko na po silang pinaghiwalay, pero nagbalikan. Wala po ako magawa. Hindi ko naman pwedeng pigilan ng anak ko. Simula pa po kasi ito nung maliit pa ang panganay kong apo. Robe, alam mo hindi ako basta-bastang nagkukulam ng hindi matibay ang basihan, hindi ba? Nagbabakasakali lang naman po ko, Lola Lucia. Kasi, mukhang wala nang balak ang anak ko na iwanan ang asawa niya. Ayoko naman makialam pero sumusobra na po talagang manugang ko. Maging ako po sinasagot-sagot na. Binabastos na ho ako. Ay nako, ewan ko ba sa mga ganyang klaseng babae. Paulit-ulit nang sinasalbahe ng asawang lalaki pero paulit-ulit di ko maasa na magbabago pa. Paano yan? Paano kung hindi pa rin magbago? Sa kabila ng pangkukulam ko sa kanya. Subukan lang po natin, Lola. Nagbabakasakali lang po na baka matauhan ang manugang ko. Baka po sakaling magbago. Sige. Pero na kung ibibigay sa iyong gamot. Isa itong espesyal na pangkulam na sadyang magbibigay ng nababagay na leksyon para sa ugali niya. Tatalab po ba ito sa isang lasinggero? Oo naman, tatalab yan sa kahit na anong klaseng masamang pag-uugali. Paano ko nga po pala ito ipapainom sa kanya? Simple lang naman. Ilagay mo sa kahit na anong inumin niya, tulad ng kape sa umaga. Araw-araw mong ipainom sa kanya hanggat hindi siya nagbabago. Isang patak lamang kada araw.
Ano naman ho ang magiging epekto nito sa kanya? Magkakaroon siya ng sakit na konektado sa ginagawa niya. Pero huwag kang mag-alala. Hindi yung permanente. Kusa itong mawawala kapag inihinto mo na ang pagpapainom sa kanya. Umasa ako na ang gamot na binigay ni Lola Lucia ang siyang susi para sa wakas ay magbago na ang manugang ko. Kaya naman, kinabukasan ay ako na ang nagtimpla ng kape ng manugang ko kahit nagtataka pa ang anak kong si Rhea. Sa unang araw, nakapagtatakang wala namang epekto ang ipinainom ko sa kanya. Akala ko nga, hindi talaga yon gumagana. Pero nagulat na lang ako ng sumunod na araw. Umuwi itong lasing na lasing, pero hindi ang pagkalasing ang una naming napansin sa kanya. Grabe naman ang amoy na yon. Aba! Amoy tae! Oo nga po, Nay, sobrang baho. Teka, hahanapin ko po ang amoy kung nasaan. Banyo! Palabasin niyo kung sino nasa banyo! Magbabanyo ako! Dong, ang baho mo naman! Ano nangyari sa'yo? Ay, puisit! Nakakadiri! Nakatae ka? Mamaya ko na paliwanag. Lalabas na talaga. Hindi ko na kaya. Ano ba nangyayari doon? Bakit nagkakanda-igit-igit na? Diyos ko, nakakahiya naman. Tignan mo, ang daming tulo-tulo sa sahig. Ay, nakakadiri! Ano bang ginagawa nito si Dong? Kung kailan tumanda na, tsaka pa naging ganyan. Nako, linisan mo yan ha? Hindi ako maglilinis ng dumi ng hindi ko asawa. Hindi pwede. Si Dong ang maglilinis niyan. Bahala siya dyan. Ibig mo ba sabihin, Rhea? Pababayaan mo na lang ang kalat na yan. Eh, nanay, nakakadiri. Tiisin mo yan. Asawa mo siya. Sinubukan pa sana ni Rhea na maghintay kung lalabas ba kagad si Dong sa banyo. Pero hindi ito lumabas. Naririnig pa namin na paulit-ulit itong dumudumi pagkatapos ay magrereklamo na masakit ang tiyan. Buong gabing nagpabalik-balik si Dong sa banyo kaya tuluyan na ngang nawala ang pagkalasing niya dahil doon. Oh, inumin mo ito. Gamot sa pagtataiyan. Baka mamaya ma-dehydrate ka na yan sa kakapapabalik-balik mo sa banyo. Salamat, Nay. Ano ba kasing nangyari sa'yo kagabi? Bakit bigla-bigla kang nagkakandaigit? Ano bang nakain mo? Di ko nga rin po alam kung ano nangyari sa akin eh. Wala naman akong kakaibang nakain kahapon. Basta nung nakaisang bote na kami ng alak, abay kalain yung bigla na lamang kumulo ng gusto yung tiyan ko. Parang nag-aalboroto. Baka naman panis na yung alak na nainom nyo. Napapanis po ba ang alak? Abay malay mo. Pero kung panis nga po yun, bakit yung mga kainuman ko hindi man lang sumakit ang tiyan? Abay yan ang hindi ko alam. Basta sa susunod, mag-iingat ka sa mga kinakain mo. Pero wala naman talaga akong naaalalang kinain ko na pwede makasira sa tiyan ko eh. Ay, nako. Pero baka meron nga, no? Malas ko talaga kahapon. Ang dami pa namang alak na pinag-ambagan namin tapos sumakit bigla ang tiyan ko. Ay nako, ewan ko sa Dong. Imbis na gamitin mo na lang ang pera mo sa pamilya mo, mas inuuna mo pa ang alak na yan. Alam nyo, Nay, yan na nga lang kaligayahan ko eh. Hindi naman ako nangaargabyado ng tao. Hindi ko naman binubugbog ang anak nyo. Kaya bakit nyo pa ako pinipigilan sa pag-inom-inom ko ng alak? Hindi mo ba talaga alam? Diyos ko, Dong. Imbis kasi na ibigay mo ang lahat ng sahod mo kay Rhea. Abay, ano nangyayari? Napupunta pa sa alak. Sa tingin mo, paanong nakakasurvive ang pamilya mo, ha? Dahil sa pensyon na natatanggap ko sa namatay kong asawa. Hindi yung kalakihan, pero napagkakasya na lang namin ang asawa mo. Yabang nyo naman, Nay. Para naman pong napakalaki ng pensyon nyo. 10,000 ang natatanggap ko kada buwan. Samantalang ikaw, 1,000 isang linggo ka lang kung magbigay. Isipin mo nga yun, Dong. Makakabuhay ba ng 2 anak at isang asawa ang 1,000? May sakit pa ang bunso niyong anak. Ewan ko sa inyo, Nay. Kung isinusumbat nyo lang po ang tinutulong nyo sa amin, wag na lang po kayong tumulong. Kaya kong buhayin ng pamilya ko ng ako lang.
Hindi kagad natauhan si Dong sa unang beses na tumalab ang kulam sa kanya. Inexpect ko naman na yun dahil hindi naman talaga ganong kabilis matauhan ng isang tao. Kaya naman araw-araw akong nagpapainom sa kanya ng ibinigay na gamot ni Lola Lucia. At ang napansin ko, sa tuwing umiinom siya ng alak, may kakaibang nangyayari sa kanya. Isang gabi, muli na naman siyang umuwi ng lasing. Ay! Ano ba to? Ang kati ng balat ko! Sobrang kati! Nakakainis! Lab, balik ka nga. Pakikamot naman ang likod ko. Sobrang kati! Ano? Saan ba banda? Yan. Yan. Buong likod. Hindi ko na alam kung saan dyan na makati. Basta, kamutin mo yan. Para bang may maliliit na insektong nangangagat sa akin eh. Ay, ang kati. Bakit ba panay ang pangangati mo? Simula nang umuwi ka kanina. Hindi na natigil ang pagkakamot mo. Patingin na nga. Ewan ko ba, kaya nga umuwi na ako dahil kamot ako ng kamot eh. Nakakaya dahil pati itlog at puwet ko nangangati. Yak, kadiri ka naman. Aba, teka. Ang dami mong pantal na maliliit ah. Parang mga bungang araw. Ano? Paano naman akong nagkaroon ng bungang araw tag-ulan na ngayon? Aba, malay ko sa'yo. Teka, sandali. At subukan nating lagyan ng alkohol para humupa ang pangangati. Baka naman kasi allergic ka sa alak na ininom nyo. Ibang alak ba ang ininom nyo ngayon? Hindi naman, Nay. Yung pa rin naman yung iniinom namin palagi. Kaya ewan ko ba, baka may nasandalan o naupuan ako na may insektong ganito kumagat. Imposible yan, Dong. Meron bang insektong nagagagat ng dire-diretso at ganito karami? Ay, sige na. Kamutin mo na lang kasi dahil pa sinasabi. Kung buhusan na lang natin ng gas yung balat mo, pagkatapos ay silaban mo na, siguradong tanggal ang pangangati niyan, hindi lang kate. Pati balat mo tanggal. Hindi po ako nagbibiro, Nay. Pambira naman kayo. Makati talaga. Kaya huwag niyo na po akong binibiro ng ganyan. Hindi to oras para makipagbiruan sa inyo. Pigil na pigil ang tawa ko noon, Panyero. Sa totoo lang ho, nakakaawa naman talaga siyang tignan habang pinaparusahan siya ng kulam dahil sa kakainom niya ng alak. Pero napakatigas kasi talaga ng ulo niya. Kahit ano-ano na ang nangyayari sa kanya tuwing iinom siya ng alak, pero hindi pa rin niya sinisi ang alak. Kapag pasimple kong binabanggit na baka alak ang dahilan kung bakit siya nangangati, iniiba niya ang usapan. Hanggang sa sumuko na lang talaga ako sa pagpapainom sa kanya ng gamot. Kahit magkaroon pa kasi siya ng kurikong, kulugo, magkakandatae at mangate, wala lang sa kanya. Hindi pa rin alak ang may kasalanan. Kaya naman napagpasyahan kong dalawin na lang uli si Lola Lucia para humingi ng payo at nang may mairekomenda na rin siya para mas magtanda na ang manugang ko. Alam mo, Ruby, talagang ganyan ang mga lasinggero. Kahit na anong mangyari, walang kasalanan ng alak sa kanila. Yun na nga po eh. Baka naman po meron kayong gamot na mas malakas po ang epekto. Yung tipo bang hindi na talaga niya maipagkakaila na alak na talaga ang may kasalanan kung bakit siya nagkakaganon. Meron naman ako dito. Pero mas matindi talaga ito. Kaya lang meron itong side effect. Delikado. Ano po bang side effect? Baka naman pwedeng pagtiyagaan. Posibleng mauwi sa tunay na sakit kapag patuloy itong ipapainom sa kanya. Kaya hanggang 1 buwan lang ito pwedeng ipainom. Kapag hindi pa rin nagbabago, mas mabuting itigil mo na. Ang umasang pagbabago pa siya. Sige ho. Isang huling pag-asa. Pagkatapos nito, ako na mismo ang kakaladkad sa anak ko. Paalis sa pesting buhay ng manugang ko. O siya, sige. Tulad ulit ng una, 1 patak at araw-araw mong ipapainom sa kanya. Alam ko na para na akong tangang umaasa na magbabago pa ang manugang ko, Panyero. Pero ito lang talaga ang natatanging paraan para sa akin. Ito lang
ang pwede kong magawa para maayos pa ang pamilya nila. Pero kung si Dong na talaga ang pumiling unahin ang alak, wala na akong magagawa pa. Unang araw pa lang na pinainom ko ang gamot kay Dong, nahirapan na kagad siyang umihi. Narinig ko sa usapan nila ni Rhea na napakasakit daw sa tuwing susubukan niya. Hanapan mo naman ako ng gamot to. Baka pwede yung sambong. Yung iniinom mo, yung nagkaroon ka ng UTI. Dong, hindi naman pwedeng gamutin mo na lang ang sarili mo. Kung talagang masakit ang pag-ihi mo, mas mabuting magpatingin ka na sa doktor. Kasi baka dahil na yan sa palaging pag-inom-inom mo ng alak. Ikaw kasi. Ay naku, alak mo naman ang nakita mo. Hindi alak ang dahilan nito. Yung nanay mo kasi, napakailig magluto ng maalat. Kaya siguradong doon ako nagkaroon ng UTI. Ikaw talaga, no? Lahat pwedeng sisihin maliban na lamang sa minamahal mong alak. Pasaway ka. Pero wala ka rin naman magagawa. Kailangan mo magpatingin sa doktor bago ka uminom ng gamot. Pare-pareho lang naman ang mga doktor na yan eh. Ewan ko sa'yo. Kung ayaw mo, ako na nga lang ang maghanap. Napailing na lang ako nang marinig ang usapan nilang mag-asawa. Hindi talaga nagpatingin sa doktor si Dong. Patuloy niyang tiniis ang sakit ng pag-ihi niya sa loob ng 2 araw hanggang sa mag-umpisa na ring sumakit ang balakang niya at tagiliran. Kung hindi pa siya namimilipit sa matinding sakit, hindi pa talaga siya magpapadala sa ospital. Agad na chinek up siya ng doktor at sinabi nito na may nakita raw na malalaking bato sa kidney niya. May damage na rin daw ang 2 kidney niya kaya kailangan na raw agapan bago pa tuluyang masira. Napakaraming ibinawal sa kanya, kabilang na ang alak na pinakamamahal niya. Pero ang ipinagtataka ko, panyero, kung kulam ito, bakit nakita ng doktor na may sakit siya? Kaya minabuti kong tanungin noon si Lola Lucia. Lola, bakit po kaya ganon? May sira daw sa bato manugang ko. Di ba kapag kulam, wala namang nakikitang sakit ng mga doktor? Isa pa ang sabi mo sa akin, magiging tunay na sakit lang kapag umabot na ng 1 buwan. Pero bakit ganon? Bakit kailangan na raw niya mag-maintenance ng gamot para sa high blood? At may sakit na siya sa atay. Robe, pasensya ka na. Pero mukhang wala na kinalaman ang gamot na ibinigay ko sa'yo sa pagkakasakit ng manugang mo. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin? O di ba ka mo, magiginom ang manugang mo sa loob ng ilang taon. At halos araw-araw ka mo siyang umiinom. Abay malamang na magkasakit talaga siya. Mukha ngang nakatulog pa itong gamot ko eh. Paano naman po nakatulong? Ay hindi naman po siya gumaling. Ruben, nakatulog nga dahil nalaman nyo kagad na may sakit pala ang manugang mo. Kung hindi natin siya kinulam, malamang na nasa huling yugto na ng sakit sa bato bago nyo pa nalaman dahil sa katigasan ng ulo niyang manugang mo. Ay, Diyos ko, Lola Lucia. Pakiramdam ko, naging kasalanan ko patuloy na nagkasakit siya. Ruben, wag mong isipin yan. Sinubukan mong tumulong, pero ito na ang kalooban ng tadhana. Wala kang kasalanan kung bakit nagkasakit siya sa bato. Hindi naman ikaw ang panayang inom. Siya naman, hindi ba? Oo nga po, Lola Lucia. Pero hindi ko po akalain na ganitong mangyayari. Ha? Tumigin ka nga sa akin. Wala kang kasalanan. Yan ang itatakbo sa isip mo. Isa pa, ngayong nagkasakit na ang manugang mo, sigurado ako na hindi na yan iinom. Matatakot na siyang masira pa ang kalusugan niya. Kung sa bagay, tama po kayo, Lola. Simula nung malaman kong may sakit si Dong, hindi ko na siya ulit pinainom nung gamot na binigay sa akin ni Lola Lucia. Pero hindi na naalis ang sakit niya. Doktor na mismo ang nagsabi na may sakit na siya, na hindi na siya pwedeng uminom ng alak kung gusto niya pang makapagtrabaho ng normal at mabuhay ng mas matagal. Ilang buwan na sinunod ni Dong ang lahat ng payo ng doktor at masasabi kong malaki talaga ang ipinagbago niya.
Nakatutuwa rin na nakapagbibigay na siya ng maayos sa anak kong si Rhea. Kaya lamang, nung nagbakasyon ako sa probinsya, hindi ko inaasahan ang malalaman ko pagbalik ko. O anak, kumusta na ba kayo ng mga bata? Namiss ko kayo Mukhang maayos na kayo nila Dong Kung hindi pa nagkasakit, abay hindi pa magbabago. Hay, Diyos ko, tao nga naman. Nay, yun na nga po Akala ko po tuloy-tuloy na po ang pagbabago niya. Na sa wakas, magiging maayos na kami. Aba teka, ano bang ibig mo sabihin? Habang wala ka po, 3 beses po siyang umuwing lasing. Nung sinaway ko siya, sinagot ba naman ako na may gamot naman daw kasi hindi na kailangan mag-alala. Naisukon-suko na po ako. Parang walang kadala-dala Malapit na ang operasyon ni Bunso. Pero maliit pa po ang naiipon ko. Ano ka mo? Akala ko ba malaki na ang binibigay niya sa'yo simula nung nagkasakit siya. Paano wala kayong naiipon? Tumutulong din naman ako sa inyo. Kasi nalaman ko na palihim pala siyang umiinom kahit na nung nandito ka pa. Pinagtatakpan ko lang siya nung una pero ngayon, hindi ko na kasi siya kayang pagtakpan sa inyo. Sumusobra na siya, Nay. Diyos ko, Rhea. Iwanan mo ng punyetang lalaking yan. Kung ano-ano nang ginawa natin para matulungan lang siya magbago. Kapag lumala pa ang sakit niyan, ikaw ang magsasakripisyo, tandaan mo yan. Kaya iwanan mo na. Bago ka pa mamroblema sa buwisit na lalaking yan. Ano po sabi niyo, Nay? Ha? Ako, buwisit? Aba, ayos ka rin Sinusulsulan mo ba ang asawa ko? Oo, sinusulsulan ko siya Dong. Dahil nakakapagod na ang ugali mo. Bakit? Ikaw ba ang asawa ko para magreklamo ka ng ganyan? Diyos ko naman, Nay. Di ka ba nakukonsensya? Ikaw ang sisira sa pamilya namin? Ikaw ang matagal nang sumisira sa pamilya mo, Dong. Huwag kang magmamaang-maangan. May sakit ka na nga. Inom ka pa ng inom? Na para bang gusto mo pang makihati sa gastusin ng bunso niyong anak? Kapag lumala ang sakit mo, Ano mangyayari? Sige nga. Hindi lalala ang sakit ko. Dahil wala naman talaga akong sakit Anong sinasabi mo, doktor na nga mismo nagsabi. Mas marunong ka pa ba sa kanya? Alam kong ginawa niyo, Nay. Pinakulam niyo ako para magkasakit ako. Pero ngayon magaling na ako. Dahil nagpagamot ako sa manggagamot. Wala na akong stage 3 CKD. Kaya pwede na akong uminom ng alak hanggat gusto ko. Nay, totoo ba yun? Pinakulam niyo po si Dong. Nay, sumagot kayo. Oo. Ginawa ko yun. Pero hindi ko yung ginawa para ipahamak si Dong. Ginawa ko yun para magbago na siya para sa'yo. Dahil tanga ka, Rhea. Magiging maganda na sana ang buhay mo noon nung nasa poder kita. Nagtatrabaho ka at ako nag-aalaga sa panganay mo. Pero anong ginawa mo? Sigira mo ang buhay mo para lang dyan sa lalaking lasinggero na yan. Puro ka reklamo. Puro ka sabi na nahihirapan ka na. Tapos hindi mo naman iniiwan ang buwisit na yan. Hanggang ngayon, nagpapakatanga ka pa rin. Nay, hindi ko po alam na ganyan na palang nararamdaman niyo. Narinig mo mga sinabi ng nanay mo, Rhea. Ganyan niyang kasama. Doble karang nanay mo. Nagpapanggap na mabait pero ang katotohanan, sobrang sama niya. Malademonyo ang dating. Isipin mo manugang niya, pinakulam niya. Alam mo, hindi ko na nga sana babanggitin to Ililihim ko na lang sana kay Rhea na pinakulam mo ko. Pero sumusobra ka na talaga sa pakikialam mo Pabayaan mo kami. Huwag mo na kaming pansinin kung sa tingin mo pala tanga si Rhea. Rhea, ito na ang huling pagkakataon mo, anak. Iiwan mo ba ang lalaking ito? O sasama ka sa akin at magbabagong buhay ka na? Dahil sa oras na siya ang pinili mo, hindi na ako magpapakita sa inyo. Hindi na ako makikialam kahit kailan. Wag mo na rin akong tatakbuhan kapag problemado ka kay Dong. Nanay naman Huwag niyo naman po akong papiliin ng ganito. Hindi ko po kayang mamili. Dalawa lang ang pagpipilian mo.
ang magandang kinabukasan o ang paulit-ulit na problemang ang may kagagawan ay ang asawa mo lasinggero. Sira ulo ka pala eh. Parang sama-sama ako naman tao. Ano? Sasama ka ba rito sa nanay mo na mapalira ng pamilya, ha? Ha? Aray ko! Ano ba? Bakit mo ako tinutulak? Lumayas ka na rito sa bahay namin. Lumayas ka! Muli akong itinulak ni Dong at sa pagkakataong yon, nawalan na ako ng balanse at kagad na bumagsak sa sahig. Mabuti na lang at naagapan ko ang pagkakabagsak ng ulo ko sa sahig. Pero ang hindi ko naiwasan ay ang paninikip ng dibdib ko dahil sa labis na galit. Unti-unti, pakiramdam ko ay hindi ako makahinga. Nay! Nay, ano po nangyayari sa inyo? Nay! Hayaan mo siya. Nag-iinarte lang yung punyetang yan. Buwisit yan, puro arte. Dong, ano ka ba? Hindi na yung pag-iinarte lang. Inaatake na si nanay sa puso. Hayaan mo siyang mamatay para wala ng demonyo sa buhay natin. Dong, ano ka ba? Yun na ang huling narinig kong salita bago ako nawalan ng malay, Panyero. Nung araw na yon, inatake ako sa puso dahil sa tindi ng galit ko para kay Dong. Nang magising ako, nasa ospital na po ako habang nakaupo naman si Rhea sa tabi ng kama ko. Mugtong-mugto ang mga mata niya. Halatang umiyak siya ng matagal. Nang makita niyang nagising na ako, dali-dali siyang tumayo at saka hinawakan ang kamay ko. Nay, Nay, salamat naman po at nagising na po kayo. Hindi niyo po alam kung gaano ako nag-alala habang naghihintay na magising ka. Anak, Nay, wag na po muna kayo magsalita. Ako na po magsasalita. Nay, pangako ko po sa inyo, huling-huli na po ito. Hindi ko na po babalikan pa si Dong. Pagkatapos ng ginawa niya sa inyo, itinulak ka niya. Hindi man yung pagtulak niya naging dahilan para atakihin ka sa puso. Hindi pa rin magandang sinaktan ka niya. Hindi ko siya mapapatawad, Nay. Saktan niya na po ako. Pero wag lang po kayo. hindi na ako umaasang hindi mo na siya babalikan, anak. Nay, wag naman po kayong ganyan, no. Pinapangako ko po. Aalis na ako sa bahay niyo. At titira na lang ulit ako sa bahay ko. Ayokong pumunta ka sa bahay at aalis lang din kapag nagkabati na kayo ng asawa mo. Sawang-sawa na ako sa ganong klaseng senaryo. Nay, ipinakulong ko po si Dong dahil sa ginawa niyang pagtulak sa inyo. Nagsampa na rin po ako ng restraining order para sa kanya. Para hindi niya na tayo malapitan. Seryoso na po talaga ako rito, Nay. Gusto kong patunayan mo muna yan, Rhea. Sige, pagbibigyan kita. Pero pinapangako ko sa'yo na kapag binalikan mo pa rin si Dong, hindi na ako magdadalawang isip na layuan ka. Total ako na lang namang mag-isa. Iiwan talaga kita. Hindi ko po gusto mawala ka sa akin, Nay. Kaya maniwala po kayo. Huling-huli na po ito. 3 araw din akong na-confine sa ospital, Panyero. Nalaman ko na may high blood na pala ako at mahina na rin ang puso. Kaya hindi malabong atakihin ako. Inalagaan at inalalayan naman ako ni Rhea. Nung makauwi na ako sa bahay, sinamahan pa siya ng barangay para kunin ang mga gamit niya sa bahay nila ni Dong. Alam kong nakikiusap pa rin si Dong nung mga panahong yon. Paulit-ulit pa rin itong tumatawag. Akala namin hindi na siya pupunta sa bahay dahil meron siyang restraining order. Pero isang gabi, hindi siya nagpaawat nang mabuksan ni Rhea ang pinto ng bahay. Naabutan niyang nakaluhod si Dong. Dong? Anong ginagawa mo rito? Rhea, pakiusap na mabalikan mo na ako. Hindi ko talaga sinasadya lahat ng ginawa ko. May sakit na ako. Ang sabi ng doktor, kailangan ko na raw mag-dialysis. Maawa ka naman sa akin. Wala na akong ibang mapupuntahan eh. Dong, hindi mo ba naiintindihan na may restraining order ka?
Hindi ka pwede rito! Rhea, miss na miss ko na mga bata. Pakiusap naman ho. Mahal na mahal ko kayo. Mamamatay na ako. Sana naman habang buhay pa ako. Patawarin mo ako at hayaang makasama kayo. Matagal mamatay ang mga masasamang damo, Dong. Hindi ako naniniwala na mamamatay ka na. Pero Rhea, umabot na ng stage 4 ang CKD ko. Rhea, maawa ka. Rhea! Rhea, buksan mo ang pinto! Rhea! Rhea, mag-uusap naman tayo! Rhea! Nay, pakitawagan po ang mga pulis para madampot siya kagad. Ayoko na pong marinig ang paulit-ulit na pagpapaawa niya. Nakakasawa na po. Sigurado ka ba? Nay, maayos na po ang buhay natin. Ayoko mangimasok pa ang buwisit na yan sa buhay natin ngayon. Sige, akong bahala. Tatawag na ako sa mga pulis. Mabuti pa po, para madampot na yan. Wala na akong pakialam kahit na may sakit siya o mamatay pa siya. Ilang beses na natin sinubukang pagbaguhin siya. Kung kailan malala ng sakit, saka pa lumuluhod-luhod. Ay, salamat sa Diyos at sa wakas. Natauhan din ang anak ko. Panyero, napakasaya ko nung malaman kong sa wakas ay ayaw na talagang balikan ni Rhea ang asawa niya. Kahit ipinadampot niya ito sa pulis, paulit-ulit itong bumabalik. Hanggang sa nagdesisyon kami na umuwi na lang ng probinsya kung saan hindi niya na talaga kami nasundan pa. Sa ngayon ay 2 taon na ang nakalipas at ang huling balita namin kay Dong ay talagang malalang malala na ang sakit niyang CKD. Nakakaawa siya pero ang anak ko nawalan na talaga ng awa sa kanya. Siguro po hanggang dito na lang po ang kwento namin. Naway kinapulutan niyo po ng aral ang kwento ko na kung may isang bagay na alam mong makakasira sa pamilya mo, mas mabuting itigil mo na bago pa mahuli ang lahat. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagsuporta at pakikinig sa aking mga kwento dito sa aking YouTube channel na Panyero Stories. Sana po ay mag-subscribe din po kayo at i-hit ang notification bell at pakishare na rin po. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga Panyero.